isa yung project is definitely a case to ensure yung safety, kaligtasan ng bawat isa. And as far as yung platform is concerned, that would be a good help for everyone. Kasi pwedeng source ng mga decision making. Matapos ang sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod din ang kanselasyon ng klase sa mga paaralan. Aminado ang school principal na si Efren Canzana na malaki ang epekto nito sa pagkatuto ng mga estudyante. Kaya naman ayon sa punong guro, makatutulong ang bagong platform para makapaghanda sakaling sunod-sunod na pagtama ng sakuna. Ang totoo niyan, talaga laging binabaha kami. Since isa yon sa hazard ng school namin, I think this Ligtas, the launching of Ligtas would definitely increase our awareness, especially our stakeholders, para mas alam namin yung gagawin para sa Ligtas. Ngayong araw inilunsad ng Department of Education ang tinatawag na Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety. Ito ay isang AI-powered multi-hazard platform na naglalayong magbigay ng isang malino na view ng risk para sa bawat public school sa bansa. Layunin nitong pagsamahin sa isang sistema ang mga hazard information mula sa mga mapagkakatiwalaang source kabilang ang DOST Pag-asa at PHIVOLCS upang makatulong sa pagbuo ng data-driven na desisyon sa mga paaralan. Ito pong Project Ligtas ay pagsasama-sama ng mga datos para magamit natin bilang basihan ng ating mga desisyon at ang mga programa natin or interventions na pwede nating gawin sa mga eskwelahan na dinadaanan itong mga kalamidad na ito. Sa bawat pagbagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, landslide at extreme heat, hindi lang anila pisikal na kaligtasan ng mga mag-aaral at guro ang nanganganib. May epekto rin ito sa pagpapatuloy ng pagkatuto dahil ang mga hazard ay maaaring magdulot ng suspensyon ng klase sa iba't ibang panig ng bansa. Meron hong mga pagkakataon na pwede hong magrekomenda ang eskwelahan natin para kung kailangan nila magsuspinde ng pasok o kaya ay ready na ba silang bumalik sa kanilang paaralan after a calamity. So that's one of the objectives itong Project Ligtas, to be able to provide more granular data, more science-based, more database, so that more database decision we can come up with. Mahigit 47,000 public schools sa buong bansa ang maimamapa ng naturang AI hazard map para sa anilay tatlong pangunahing layunin. See the risk, understand the situation, at respond fast. Una, sa live hazard map, makikita sa isang mapa ang mga paaralan sa buong bansa. Nililayer dito ang AI-powered weather forecast, satellite cloud imagery, at current risk levels. May school search and risk profiles din kung saan pwedeng hanapin ang isang school ayon sa pangalan o lugar at agad makita ang exposure nito sa iba't ibang sakuna tulad ng floods, earthquake, volcanic danger at ashfall. Ayon sa DepEd, ginawa ang Project Ligtas upang mas madaling maintindihan ang impormasyon at magamit ng mga school leaders at DepEd personnel para agad na makapagplano at magkaroon ng mas maayos na response sa sama ng panahon at makapaghanda kung magkakansela ng maaga o maipaplano ang sunod na hakbang upang hindi maapektuhan ng mga mag-aaral. Binigyan din ng kagawaran na bawat hazard na tumatama ang hamon ay hindi lamang kung paano ligtas na makalilikas sa mga mag-aaral at guro, kundi kung paano pa rin mapapanatili ang pagpapatuloy ng pagkatuto. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.